Hello, good morning guys. So this video ang i-share ko sa inyo ay kung paano tayo mag-renew ng permit to operate ng ating generator set. So this is my first time din na itong aking establishment na ina-handle ay aking i-renew for another 5 years. So why 5 years? Kasi actually ang renewal natin o ang genset permit to operate is valid, ang validity niyan is 5 years. So 2019 siya kinuha o in-apply ng previous admin. So ngayon na ako ang nag-handle dito, so sa akin siya natapat for the renewal of permit to operate. Magalap siya ng February. So ngayon pa lang January kailangan natin ma-renew para o ma-apply para dun sa mga doon sa kung ano pa mga kailangan documents na ma-submit, papasok pa rin tayo doon sa duration. So, simulan natin. So, bago nga pala makapag-apply tayo ng renewal, kailangan mag-register ka muna sa Online Permitting Monitoring System. So, doon sa OPMS ng DNR. So, doon, actually nakapag-register na ako. Kailangan lang naman doon, authorization letter signed ng inyong managing head. So once na nakapag-register na kayo doon, maka-upload mo na. So yun, doon sa register email address na ilalagay mo, kailangan mo siyang i-activate. So once na ma-activate mo na siya, ito na yung lalabas. So yan na yung lalabas na portal o yung mga kailangan. So dito, so once na lumabas na to, activated na siya, so dito tayo pupunta sa permit to operate. So ito, on the spot, actual renewal. So may possibility na may konting delay or yung tawag ito, may mga hindi kagad tayo magagawa. So pupunta tayo dito sa add transaction. So sa add transactions, ito yung makikita. So meron siyang 6 na steps. Step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. So dito, so application, manual. So ito yung mga kailangang pilapan. So mga common naman siya, basic information. So pipilapan natin yan. Dito, bago ko ikat yung para mag-fill up ako, ang ilagay nyo dito, since na residential ako, since residential yung hawak ko, so hinanap ko na kagad yung residential. So nakalagay dito, all residential building including storage with no hazardous toxic material. So ito yung i-click natin. So doon, hanapin nyo lang yung EIA classification nyo. So again, tapos dyan hanggang sa baba. Then pag once na ma-complete nyo yung mga form dyan, yung mga pipilapan nyo, so click nyo lang itong proceed. Okay, so balikan tayo ulit. So yun, bali na pilapan na natin lahat ng mga kailangan dito. So after natin mapilapan lahat ng mga kailangan, so proceed tayo dito natin ha. Ay, accredited. So may nakalimutan pa tayo, accredited PCO number. Pilapan na natin, then proceed. So ayun, so nasa step 2 na tayo. So sa step 2, ito yung ating air pollution source installation. So yan, mag-fill up kayo kung fuel burning sources kayo o non-fuel burning sources. Then sa iba, kung mga siyempre industrial, ito pang industrial na itong mga nandito. Pero tutulad kung sa residential condominium, so standby genset lang tayo, so non-fuel naman tayo dyan. So yun, bali ang pinili natin, doon tayo sa non-fuel burning sources. So itong mga nilagay natin, non-fuel burning, exempted from stock testing, APSI,
other source pollution dyan. So kasi nga standby genset lang yan. So this standby generator set, yes. So syempre halos wala naman siya hours per day, operating hours niya. So nalaglagay tayo kahit paano 0.01 dahil hindi naman siya talaga ginagamit during brownout lang talaga siya. So syempre days per week, so meron tayong weekly testing. So sa isang buwan, days per week, so meron na tayong almost dito is 15 minutes lang dapat yan. So naglagay tayo ng 1. So hours per year, so kinukuta natin yung from 12 months doon sa weekly testing natin. So meron tayong lahat na 12 hours. Then yung option name or yung pangalan natin yung generator is Kilton. Then yung capacity niya. Then yung kanyang brand and other details dito sa baba. So save natin. So yun na, nakapag-save na tayo dito. So andito na siya. So wala tayong pipilapan doon sa iba kasi nga is standby generator set lang tayo. So proceed tayo. So stock testing information na tayo. So dito magpipilap na ulit tayo dito sa step 3. So dito kung meron kayong previous laboratory tester, pwede rin mailagay yan. So yun dito sa step 3, so after natin malagay yung mga mapilapan yung mga kailangan dito, so nilagay ko dito sa other information ko, submitted environmental monitoring plan for the exemption of emission test and acknowledgement received by the record section of DNR. So since may memorandum kasi ang DNR na lahat ng standby generator set is exempted sa emission test, so nagsubmit tayo ng EMOP or Environmental Monitoring Plan, then acknowledge nila to. So yun na lang ang ginawa natin, previous commitment to non-compliance. Then proceed tayo. So doon tayo sa step 4. Since na no pollutant information needed, please proceed to the next step ba tayo. So dito meron na tayo kasing may application na tayo, meron na tayong application permit. So proceed na tayo sa step 6 kasi meron na tayong nagawang application form. Then tayo sa step 6. So sa step 6, so ito yung mga requirements. So kailangan natin i-provide itong mga to. So copy of recent permit to operate, ito yung previous PTO nyo, compliance, self-monitoring, notarized application form, ambient air result, emission estimate based on approved methods, schedule and duration, monthly records, and photos with video tag or brochure. So yun guys, no? So bali sa step 6, so ito yung mga requirements. So lahat naman yan na nailagay na natin dito. So ang gagawin lang ninyo, add files kayo, tapos once na upload nyo yung inyong mga requirements, upload nyo lang yan dito sa gilid, meron yung pagpipilian dyan, upload, para ma-save siya dito. So itong mga requirements na to, nandito na siya lahat. Ngayon, kasi hanggat hindi nyo nakukompleto yung requirements, etong finalized application, hindi yan makiklik. So hindi yung pwedeng galawin. So dahil sa na-uploaded na lahat ng mga yan, meron namang mga check na yan, yung bilog na yan ang lalabas doon sa final application pag hindi nyo pwede pa siya i-click. Since na naka-check na lahat yung mga requirements, so pwede nyo nang i-finalize application. So dito nakalagay the following terms condition, ganyan. All after you and yours will refer online. So ito yung mga terms and condition niya. User success, I agree. Okay. So mas maganda basahin nyo rin yan. So
System security, okay. Ngayon, nakalagay dito, I have read that full understood the terms condition online PMS hereby agree to government said for terms condition. So, kailangan mabasa nyo talaga yan, damage, okay. So, I think basic ano naman siya. So, more on nilalaman ng ating mga i-upload na documents. You hereby certify that all information filled, including the information provided the attached documents for the foregoing application is verified true and correct. So, click lang natin yung mga yan. Then, pag na-click natin siya, submit na natin. So, para malaman din natin kung ano yung mga may kulang pa kung just in case na ibabalik sa atin ni DNR. So, na-click na natin siya. So, wait lang natin. Okay. So, nakalagay dito, application in process. So, andyan na lahat ng mga information. So, yun. So, naka-in process na siya. Tingnan natin yung attachment. Ito yung mga nilagay nating mga documents, application detail, tingnan natin. So, ito yung mga bago pa lang tayo mag-register. So, gagawin ko para mapakita ko sa management ko. So, ano ko lang siya. Ang gagawin ko dyan, screenshot. So, yun, no? Bali, ang gagawin na natin, hintayin na lang natin yung magiging ni DNR sa ating application form. So, sana mag-grant ang ating renewal para sa permit to operate for another 5 years. So, hindi naman actually, just in case meron naman mga problema, madali naman makausap or tumawag kila DNR sa support para matulungan tayo kung ano po yung pwedeng ilagay na dokumento at maliwanagan tayo. So, ang ginagawa ko kasi, pupunta ako mismo sa office ng DNR para makapagtanong personally para malaman ko kung ano yung mga kailangan pa. No? Minsan yung ginagawa ko at para madali kong magawa yung aking trabaho. So, yun guys, so balitaan ko kayo just in case grant itong ating renewal ng permit to operate. So, yun guys, so doon sa mga magtatanong, comment lang kayo dyan sa below. Then, para matulungan ko kayo, lalo na doon sa mga pagpaprocess ng mga ibang dokumento kay DNR like renewal ng Pollution Control Officer. So, ito, nakakatapos lang natin. Then, ito, first timer natin na mag-re-renew ng permit to operate. So, yun guys, good morning. January 9, walang pasok ngayon dito sa Manila because of piece of ng Nazareno. So, ang ginawa ko lang pumunta para makapag-submit ng ating application sa permit to operate. Ingat tayong lahat guys. Salamat ulit.